Nag-crave ako dito sa malamig mga mare, kaya nag-isipan kong magluto ako nitong gulaman. Gusto ko lang naman kumain ng malamig na gulaman mga mare, pero bakit ganito yung nangyari? Dahil naman sa sobrang init ngayon ng panahon mga mare, talagang gustong-gusto mo nga kumain itong mga malalamig. At dahil meron lang naman dito sa bahay nang naka-stock pa ako na gulaman mga mare, bumili na nga lang ako nitong condensed tsaka itong iba. Meron akong napanood na video nito mga mare na kung gusto mo nga raw kumain ng gulaman na hindi na kailangan mag-antay pa na tumigas, ay ganito lang daw yung gagawin. Kaya naman naisipan ko nga gayahin ko na nga lang yung ganitong pagluluto para makain namin kaagad itong aming gulaman. Naglagay na ako ng tubig dyan sa kasirola mga mare na aking paglulutuan, pagkatapos ay binuksan ko lang itong ibap tsaka itong condense. Medyo na parami nga yung lagay ko ng tubig dun sa kasirola mga mare, na alala ko na maglalagay pa pala ako nitong ibap, kaya biniwasan ko na lang ng konti. At dahil ginagaya ko nga dito yung pagluluto na itong napanood ko na kailangan nga daw ay pagsamasamahin nga lang itong mga sangkap dito sa isang kaldero. Kaya ayan, pagkalagay ko nga dyan ng tubig ay naglagay na rin nga ako ng ibap tsaka yung condense, pagkatapos itong gulaman. Naglagay na rin pala ako dyan ng asukal mga mare, ayan, at pagkatapos nyan ay pwede na raw nga isalang yan sa apoy. Habang nakasalang naman yan sa apoy ay hinahalo-halo ko lang yan dyan para hindi mamuo. Dito naman sa malinis na lagayan mga mare ay inihanda ko naman itong isang buong yelo, kasi ito nga yung ating paglalagyan pag naluto na itong ating gulaman. Saglit lang naman at kumulo na nga itong ating nilulutong gulaman mga mare, kaya ito ready na nga ito ilipat dito sa ating hinandang may buong yelo. Pinatay ko na nga yung apoy dyan mga mare, pagkatapos ay nilagay ko naman itong flavor ng melon. Pagkatapos ito at ililipat na nga natin dito sa hinanda nating may buong yelo. Dahil ayon nga sa napanood ko mga mare ay kailangan daw mainit pa itong ililipat dito sa buong yelo, para daw ay mabilis na mabuo nga itong gulaman at hindi na tayo mag-aantay pa ng matagal. Habang nandyan pa nga yung yelo mga mare ay walang tigil lang ako sa halo-halo dyan. Inaantay ko nga na mabuo nga itong mga gulaman. So ayan, natunaw na nga lang yung isang buong yelo mga mare, ay wala namang nangyari dito sa aking gulaman. Hindi naman nabuo. Nagantay pa kami dyan ng mga 30 minutes mga mare, baka mabuo pa itong gulaman na ito, kaso hindi talaga siya nabuo mga mare. Ang nangyari, para siyang palamig. Excited pa naman na nag-aantay itong mga kasama ko dito para kumain mga mare, pero ganito nga yung nangyari. Kaya yung ginawa namin ay ginawa na nga lang naming sa malamig. Para nga mapakinabangan ito mga mare ay ganito na nga lang yung ginawa namin. Naglagay na nga lang ako dyan ng yelo sa isang baso at nilagay ko yung aming ginawa dyan. Nilagyan ko na nga rin yan ng condense mga mare para dagdag pampasarap din. At ayan, sinubukan ko na nga kung ano ang nagiging lasa niyan, pero ayan, at okay naman pala siya mga mare. Masarap din naman pala. Iniisip ko pa rin talaga kung saan nga ako nagkulang o baka sumobra naman ako sa paglalagay ng tubig. Comment nyo naman dyan sa baba kung saan ba ako nagkulang o sumobra.